What's up mga tamago, Arinola Gusay mo sa inyong lahat, and today's video para nga dito sa Mavia is mga tips or know-hows para do sa mga bagong players na gustong maglaro nitong game na to. Last time mga tamago ay pinag-usapan natin yung pag-navigate ng interface ng pinaka-gameplay, at ngayon naman susubukan natin mag-develop ng mga strategies at kung ano ba yung dapat na mga bagay nating alamin para mabilis na makapag-progress at makapagpalakas dito sa laro na to. Tara na, simulan na natin. Para sa akin kasi mga tamago, ang pinakamahalaga rito ito lang naman, dalawang klaseng resources dito, yung oil at maka-acquire ka ng gold. Siyempre yung gold, yun ay ginagamit natin sa mga pang-upgrade at mga paggawa ng mga struktura. At para sa akin, ang pinakamabilis na paraan para maka-acquire ka nito ay ang paglusob sa mga kalaban. Pero siyempre, hindi naman ganun kadali mga tamago. Ang paglusob, kailangan may strategy ka rito. Make sure din na alam mo kung ano yung resources na pupuntiryahin mo dun sa pagloot mo sa mga kalaban. Dahil minsan, baka mamaya, puno na itong ating oil storage. Pero yung pa rin pala, yung nabagsakan mo ng troops. So oil din ang makukuha mo doon. Baka mamaya makapangit ito dun sa inyong mga strategy. Kaya naman ngayon, for all beginners na naandyan at nanonood, tignan natin. So i-share ko lang sa inyo yung aking konting tips kahit talo tayo nung nakaraan. So syempre sa akin, tignan ko na muna ilan ba yung troops na natin na naandito. Uy, mukhang puno naman 20. Pwede na ako mag-recruit ulit So ang pinakagagawin ko dito is babattle na muna tayo mga tamago. Tayo ay bumattle na, find match, 30 gold magbabayad tayo. Ito yung aking unang makakalaban. Pwede kong inex yan mga tamago. And kung makikita nyo dito sa bandang kaliwa, na andito yung available loot, 1,145 gold and 1,006 na oil. Dito mga tamago, open na open siya. Tsaka wala siyang depensa. So magandang atakihin to nitong ating mga selected units. So i-deploy na natin yan kasi may oras to mga tamago Siguro ito palibutan na lang natin siya hanggang sa corner natin yung gitna. Pero hindi ko na po uubusin lahat ng troops. As you can see, meron pa tayong available na 8 strikers. So ito, zoom in natin. Tingnan natin kung paano ratratin ng ating mga striker. Itong base ng kalaban, kitang-kita nyo naman talaga. Inuuna na at binabalagbag itong sabog na nga. At ito na, yung pinaka headquarters, binabanata na ng ating mga striker. Samantalang dito naman sa kaliwa, inuubos na itong minahan ng mga oil. At ito na, nakuha na natin lahat ng oil dito mga tamago. And there you go, 2 star, 80%, 90%. Tignan natin, perfect. Combat ends in 121 seconds, pero ito natapos na kagad natin. So victory tayo doon mga tamago. As you can see, ang pinakaginawa natin doon is pinalibutan natin yung kanyang buong base. At hindi ko ibinaba lahat ng aking troops doon dahil ayoko mag-aksaya ng resources. Kumbaga, sayang pa rin yung 8 troops na natira, Pwede ko pa yung magamit dun sa susunod na aking kalaban. Ginagawa yung ganong strategy mga tamago kapag ka tayo ay nakakita ng kalaban na walang depensa. So kung mapapansin nyo dito sa ating gold mga tamago, punong-puno na po. Ayan, punong-puno na yung ating storage, kaya naman pwede natin yang i-upgrade. Meron tayong 2 worker. Pag in-upgrade ko to, magtatrabaho na yung isang worker natin, and meron pang another worker na siya naman gagamitin natin sa pang-upgrade ng iba pang structure. So i-upgrade na natin tong storage natin dahil punong-puno na yan. Pero kailangan muna nating i-upgrade daw yung headquarters. Ang requirements, level 2 headquarters. Sa pag-upgrade ng headquarters mga tamago, 1,000 gold ang kinakailangan. Meron naman tayong enough gold, so i-upgrade na po natin yan para lumabas din yung ibang features. Ayan, ma-unlock ay 4 na items. Merong sniper, gold collectors, and oil rig, at pwede na tayong maggumawa ng wall na dedepensa dito sa ating base. Alright, upgrading na mga tamago. Napakabilis lang naman ito. Saglit na saglit yan. Tignan lang natin. So ito, 4 seconds lang at ito na. Mabilis lang nating maya-upgrade kasi level 2 headquarters pa lang naman yan mga tamago. Again, dito mga tamago, ang pinaka mga mahahalagang bagay na kailangan malaman ng mga bago maglalaro pa lang dito kung ano yung ipa-priority nila. Magpalakas ba ng base, mga loot, or magdedepensa. So sa akin mga tamago, acquiring lang muna ng resources. Then timing. Pinakamahalaga po yung timing. Timing na kung ikaw ay maglalaro at mag-uubos ng oras mo rito mga tamago. Kasi sabi ko nga, napaka-addicting at immersive nitong laro na to. Sa susunod na episode mga tamago, ang ituturo ko naman sa inyo paano gumawa ng impenetrable defense pagdating dito sa Heroes of Mavia. At yun lang muna sa episode na to. Ingat kayo. Tamago out.